Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat na balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Naabsuelto man sa kaso ng illegal na droga, dating Senador Laila de Lima, hindi pa rin makakalaya. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa Sa lahat ng di pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan sa kanya at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Tandaan nyo mga kaibigan, ang channel niya ay Banat Kapanig TV. Yeah! aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, kakapasok lang na balita kung saan ay naabsuelto man sa kaso ng illegal na droga dating Senador Laila de Lima, hindi pa rin makakalaya. Ito ang isa sa mga balitang hindi inalabas ng mainstream media matapos ang hearing kay Senator Laila de Lima sa Muntinlupa RTC, kung saan ang kaso ng dating senadora patungkol sa paglabas-masok sa illegal na droga sa New Bilibid Prison ay napawalang sala. Kompirmadong hati ang reaksyon at maraming dismayado lalo na sa mga diehard Duterte supporters sa naging desisyon ng korte na i-absuelto ang former senator sa kasong illegal drugs na noong panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sa mainit itong tinutukan dahil marami daw ang mga taong nagpapatunay, lalo na ang mga inmates sa New Bilibid Prison, na hindi lamang bawal na gamot ang labas-masok sa nasabing kulungan, kundi maging ang saku-sakong pera na ginagamit na nasabing senadora sa kanyang pagkandidato sa pagkasenador. Naging matagumpay man daw ang pagdinig ngayon sa Muntinlupa RTC patungkol sa drug case na nasabing senador. Kinumpirma ng mga dating kabinete ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte, hindi pa rin makakalaya si Laila de Lima dahil isa lamang ang kanyang napagtagumpayang kaso at tila nakapila pa ang mga kaso laban sa kanya. Hiniling ng kampo ng dating senador na pansamantalang magbayad sila ng piyansa para makalaya ang dating senador, ngunit hindi sila pinayagan ng korte at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Laila de Lima. Ayon pa sa dating senadora, I am of course happy that with the second acquittal in the 3 cases filed against me, my release from more than 6 years of persecution draws nearer. I am extremely grateful to all those who stood by, prayed for me all these years. Nagpapasalamat ako sa lahat ng naniniwala at sumama sa aking laban. Hindi niyo ako Good luck na lang mga kaibigan kung sino man naniniwala kay Laila de Lima, no? Sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Basta tayo mga kaibigan, nakita natin kung ano yung totoo, kung ano man yung mga ginawa nila. Di ba? Hindi ninyo ako pinabayaan. Maraming salamat sa inyong paninindigan. Balang araw ay makamit ko ang katarungang lalaya at makasama kayong muli. Unquote. Patuloy din daw lalaban ng kanilang kampo upang makamit ang katarungan. Patunay daw itong hindi pa ito ang katapusan. May reasonable doubt kasi isa si former Bureau of Correction Officer in charge Rafael Ragos sa nag-atras ng kanyang testimony noon laban kay de Lima matapos sabihing pinwersa siya noong magsinungaling laban sa akusado. Una nang sinabi ni Ragos na kinita siya noon ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre noong 2021 at pinilit umamin sa bagay na hindi nangyari. Ginawa daw niya ito upang hindi idawit sa kaso at sa halip gawin pang testigo. Itinanggi naman ito hanggang ngayon ni Aguirre. Maliban kay Ragos, kumambyo rin noon ang kanilang akusasyon ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa at ang kanyang driver bodyguard na si Marcelo Adorco. Binawi namin ang kanyang kapwa-akusado na si Ronnie Dayan, dati rin niyang aide at mga sinabi laban sa senadora. The court acquits both accused de Lima and Ronnie Dayan on the ground of reasonable doubt.
Wika ng ruling na nilagdaan ni Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara. The general rules is the recantation are hardly given much weight in the determination of a case and in the granting of a new trial. The rare exception is when there is no evidence substaining the judgment of conviction other than the testimony of the witness or the witnesses who are shown to have the contradictory statements to the material facts under which circumstances the court may be lead to the different conclusion. Under the circumstances of this case, the testimony of witness Ragos is necessary to sustain any possible conviction. Without his testimony, the crucial link to establish conspiracy is shrouded with reasonable doubt. Hence, the court is constrained to consider the subsequent restriction of witness Ragos. Ultimately, the restriction created responsible doubt with warrants and acquittal of both accused. Maliban kay Ragos, hinarap din ng prosekusyon ang isang intelligent agent na si Jovencio Ablin Jr. na una nang tumistigong nag-deliver ng pera kina Dayan at Dilima. Gayunpaman si Ragos lang ang may personal na kaalaman kung saan nanggaling ang perang ito. Paliwanag ng abogadong si Pilibon Tacardon na patunayang may illegal drug trade sa loob ng bilibid, ngunit walang naipakitang positibong ebidensyang mag-uugnay kay Dilima at Dayon doon. Binanggit din ng hukuma ng importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay ay nawala ng tuluyan ang basihan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt laban kay Senator Dilima, kaya dahil dito si Senator Dilima was acquitted based Anita Cardon. Hopefully pa rin kami na sana manaig ang katarungan, manaig ang katotohanan at siya ay mabigyan kahit pansamantalang laya kahit hinaharap niya ang huling kaso na isinampas sa kanya ng Duterte Region. Kilalang human rights advocate si Dilima at kritiko ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na pumatay na ng libo-libo sa palagay ng ilan, pagdidiin ito sa kanya noong dating administrasyon. 6 na taon na nakakulong si Dilima para sa mga naturang kaso simula pa noong Pebrero 2017. Dahilan para ipanawagan ng maraming grupo pati ng international community ang kanyang paglaya. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang mabigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Drug Lord Queen absuelto but don't worry, you still on jail. Meron ka pang isang illegal case at hindi ka na makakalaya pang muli. Nothing to rejoice for because she had already been incarcerated in solitary confinement for 6 years. That alone is enough punishment for her nefarious activities and arrogance of power. Remember what she did to her benefactor, former President Gloria Macapagal Arroyo? Well, karma is real. How can she claim she's innocent when she knows that she is lying? Dirty senator. Her acquittals makes her more and that she can claim within that she's above the law. The hypocrisy of PH Justice. Kung mahirap ka, guilty ka. Kung mayaman ka, absuelto ka. End quote. Mula sa ating presidenteng Bongbong Marcos. So ang ibig pong sabihin nito, mas marami na po ang may trabaho ngayon. Pangalawang magandang balita po, siguro narinig nyo na yung batas na nilagdaan ni President Bongbong Marcos na nagbubura sa mga utang ng ating mga magsasaka. Ito naman po ang gusto mangyari ni President Bongbong Marcos. From Inquirer.net, Marcos wants overseas employment certification to be free of charge. Sabi po dito sa balita, President Ferdinand R. Marcos Jr. has issued a directive ordering the Department of Migrant Workers to explore ways to make the application for overseas employment certification free of charge. In a statement, PCO said Marcos issued the directive during a meeting with the DMW along with the Bureau of Immigration and the Department of Information and Communications Technology after it presented the DMW mobile app. E di mababawasan ang gastos ng ating mga OFWs kung maililibre itong overseas employment certification. Naks talaga, oo. Masyadong ginagalingan ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, kaya naman ang daming nagsisiiyakan ng mga anti-Marcos. Hindi nila talaga matanggap na isang Ferdinand Marcos Jr. ang makakagawa nito sa ating mga kababayan para gumaan-gaan yung kanilang mga burden lalo na sa pagbabayad ng kanilang mga documentation at ng kanilang mga papeles. After ng mga farmers, ito naman mga OFWs, anong sektor naman kaya ang susunod na pagtutuunan ng pansin ng ating Presidenteng Bongbong? And lastly, ito po ay tungkol sa first year ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos.
Sabi po ni Ed Hinchcliffe, Executive Director of the American Chamber of Commerce of the Philippines, the Marcos administration's first year, a very successful. The time for the Philippines to shine has arrived. Ay, nako, ang sarap naman pakinggan nun. The time for the Philippines to shine has arrived. Dumating na ang oras ng Pilipinas para magsabog ng liwanag. Yan po ay sa unang taon pa lang ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Very successful, sabi ng American Chamber of Commerce of the Philippines. So kung ako sa inyo mga anti-Marcos, alam ko naman marami sa inyo ang gusto nang maniwala na tama ang pagkakaboto ng 31.6 million na Pilipino kay Bongbong Marcos bilang presidente ng ating bansa. Unang taon pa lang po ito. Napakadami na. Sunod-sunod. Aba, parang hindi na nagpapahingay ating Presidente Bongbong Marcos. So ang magagawa lang po natin ay ipagdasal ang ating Presidente para siya po ay bigyan ng malusog na pangatawan para po patuloy niyang magawa itong lahat ng kanyang binabalak para sa ating bansa. So may call para sa mga anti-Marcos, sali na po kayo sa Uniteam. Hindi nyo kailangan magpalit ng kulay. Dahil sinabi nga ng ating Presidente, noong panahon ng kampanya, yung Uniteam red and green. Pero nung nanalo na po si President Bongbong Marcos at si VP Sara, At ito na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.